buenas tardes po sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, saan man dako ng mundo, and good evening. Ayan, samahan niyo po si Tita Amy, makikipagkwentuhan ulit sa inyo. Isinalang ko po kayo. Ang nangyari po, dinilit ko po kasi nawala po kayo. Nawala po kayo dahil nawalan po ako ng battery. Kaya ang nangyari po, pinutol ko muna. Kasi sabi ko, dumilim ng dumilim, hindi ko napansin. Sabi ko, ipaglimon ko, wala na akong kasama. Iniwan na ako. Ayan. Kumusta na po ang aking mga kaibigan? Sana po'y lagi lang pong maayos at lagi pong nasa maayos na kondisyon. Ang ating pong planchain ay isang barko. Barko po talaga. Baba ko nga po kayo nang makita ninyo ang ating planchahin na isang barko. Ayan. Pero sana po'y makita nyo rin po ako. Ayan po. Tita Amy, baka mahulog kami. Mahulog kami, Tita Amy. Saan tambak ang planchahin mo, Tita Amy? Hindi nyo na ako makita. Hindi nyo na ako makita sa isang tambak kong planchahin. Gabarko ang trabaho ng isang OFW. Barko ang trabaho ng OFW. Isang cutter ba? Pero sige lang po. Kaya po natin yan. Hindi tayo aalis hanggat hindi po natin yan natatapos. Bawal pong umalis. Bawal pong umalis hanggat di natatapos. Kailangan po natin yan tapusin. Ang isang tambak natin gawain. Ang dami po, no? Pero, kahit po marami yan, hindi po mapapagod si Tita Amy. Kasi bibigyan po ako ng lakas ng Panginoon. Siya lang po ang aking sandigan. Wala na po akong ibang sandigan kundi ang Panginoon lamang. Bibigyan niya ako ng lakas at tibay ng loob. Ayan. Tutulungan po niya ako, di niya po ako iiwan. Kaya hindi po ako napapagod. At saka kasama ko po kayo. Ayan. Yan po ang maganda kasi kasama ko po kayo. Dahil kung hindi ko po kayo kasama, oy, nagpagod na si Tita Amy ay. Pagod na siguro, walang kasama, walang kakwentuhan, kawawa naman, nag-isa na. Nag-isa na si Tita Amy sa mundo. Hindi po. Dahil nariyan po kayo, hindi naman po ako napapagod. Noon siguro nakakaramdam ako ng pagod kasi wala po akong kakwentuhan. Hindi po tulad ngayon, kahit po hindi kayo sumasagot, at ako lang po mag-isa ang daldal, saya naman po ako dahil nariyan po kayo. Ayun, meron po akong parang kausap, hindi po ako nag-iisa. Ang hirap lang po yung wala akong kausap, wala akong kakwentuhan. Yun, kaya medyo okay naman po itong ganitong trabaho, kahit po wala kayo. Ayan. Kaya lang, matatalikuran ko po kayo, lalo akong hindi nyo nakita, gawa na nandito po yung plancha sa likod natin. Ayan. Sabi po natin tansyahin. Umiiyak na si Tita Amy. Tita Amy, umiiyak ka na. Umiiyak ka na, pagod ka na, hindi pa. Tapos na tayo magluto. Kaya naman lansya naman po tayo. Tapos natin magluto, ng lansya po tayo. Pinutol ko po kayo para hindi po kayo mainip kanina. Ang ginawa ko po, pinutol ko muna kayo. Sabi ko, dito ko na lang po kayo sasama pag nang-lansya na po ako at magiging kakwentuhan ko po kayo. Ayan. Ang dami-dami ng lansyahin ni Tita Amy. Kawawa naman. Kawawa
Kawawa naman si Tita Amy, isang tambak ang plantsahin, hindi na nakita. Hindi na nakikita si Tita Amy. Kailangan po natin paspasan ng ating pagplansya. Kasi, kailangan din po natin makauwi at makakain ng kananghalian. Pati ng mata ni Tita Amy. Ayan, nasan na kayo? Naiwan ko na kayo. Dami ko pong plantsahin. Sobra. Sobra po talagang plantsahin ko. Kasi po, nagkaroon ng Sabado at Linggo. Eh, pag Sabado at Linggo po, wala tayong pasok. Tapos kahapon po, Lunes, pumasok po ako. Nilaban ko po ito lahat. Ang dami naman po natin labahin kahapon. Kaya ngayon naman, ang dami natin plantsahin. Ganun lang po yun. Baba ko nga po ng konti nang nakikita niyo ako. Kasi hindi niyo po ako makita. Hindi kaya binaba ko ng konti. Tapos din po natin to. May awa ang Diyos. Nang hindi tayo napapagod. Ayan. Por lo menos, ano yun, nandyan po kayo sa tabi ko. Hindi po kayo aalis. Ganyan. Ayan po. Ang dami natin plantsahin. Sobra. Grabe. Grabe sa plantsahin si Tita Amy. Hindi na nakibo si Tita Amy, hindi na nakapagsalita. Tita Amy, ba't di ka nakapagsalita? Kasi po, ay, dami talaga natin plantsahin. Hindi ni Tita Amy alam po anong gagawin. Kahit anong magic, hindi talaga bababa yung plantsahin. Ay. Hindi po natin kayang magicin. Hindi yung mamamagic ni Tita Amy, plantsahin ng isang tambak. Sabihin, tatanungin niyo po, ilang oras ka mamamlansya, Tita Amy? Ilang oras ka mamamlansya, isang tambak yung plantsahin mo. Buhay. Nagluto po tayo ng ng croquetas, tsaka ng chicken curry, at tsaka ng nugget. Yun po ang niluto natin ngayon. Tapos, iniwan ko po muna kayo, sinara ko po muna kayo kasi may init po kayo pagka sinama ko kayo na nagpiprepare pa ako ng plantsahin. Pero sabi ko ganyan, pag nakatayo na ako at nalamlansya na, tsaka ko kayo isasama. Alam niyo po ba na bata pa si Tita Amy? Nasa labas na ng Pilipinas. Nakipagsapalaran na po ako. Maaga pa. Maagang nakipagsapalaran si Tita Amy sa labas.
para po mapag-aral po natin ang ating mga anak. Ang pinakamahirap ko pong pinuntahan ay ang Saudi, ang Amman, Jordan. Sa Amman, Jordan po ang pinakamahirap kong napuntahan. Kasi po, muntik na tayo dun sa Amman, Jordan. Kasi yung natagpuan ko pong amo ay nananakit. Yung katulong na umalis at ako ang naging kapalit, yung umalis po ay sinasaktan po nila. Tapos naging bawal po silang tumuha ng katulong, hindi na po sila binibigyan ng Pilipinas ng katulong. Kaso po, ang nangyari, kaya po ako napunta sa kanila, yung pong tatay nila ang naging pumirma sa akin. Yung tatay ng lalaki. Yung po ang pumirma sa akin, kaya po ako nakarating sa Amman, Jordan. Tapos po, nang makarating po ako sa Amman, Jordan, syempre, nang makarating po ako doon, unang araw pa lang, homesick na agad si Tita Amy. At nagpapauwi na. Sabi ko, kung pwede na nila akong iuwi, syempre, hindi pwede dahil gumastos sila para makuha nila ako. Hindi ka naman nila pwedeng pa-uwiin. Kasi nga po, syempre, meron ba naman pong employer. Ikutin ko po kaya ito. Nang magkapagkwentuhan po tayo. Ganyan. Ganyan po. Para po nagkukwentuhan tayo. Kasi nakatalikod po ako sa inyo. Ayan. Ayan po. Ganyan. Nung umuwi po ako, nung nagpunta po ako doon, tiniis ko na rin po yung homesick ko. Kasi, ganun talaga eh. Nagpunta ka doon eh. Kailangan mo nang tiisin. Hindi naman yung nagpunta ka ron, tapos yung employer mo, gumastos sa'yo, tapos uuwi ka. Hindi yung pwede. Yun, sa ilang araw ko na pong pagtitiis na sa nararamdaman kong homesick sa pagkaiwan ko sa mga anak ko, kahit na ilang beses po akong umiyak ng umiyak, hindi naman ako pwedeng pauwiin. Siyempre, tinis na yun ni Tita Amy. Kaya ako naman po nasabi na muntik na rin po tayo dun sa lugar na yun. Kwento ko po lang buhay ng Saudi. Parang balik tanaw, sabi nga po nila. Balik tanaw. Ayan. Nung pong nagpunta po ako doon, ayan, naging kapanatagan loob ko na po yung naging kasama ko sa trabaho. Isang Pilipina at saka isang Sri Lanka. Yun po. Naging kapanatag loob ko na po rin siya hanggang sa dumating ang punto na nakikipagkwentuhan na po ako kahit po ayun, sa trabaho na mahigpit yung amo. Minsan dumadating sa punto na nakikipagkwentuhan ka sa kanila. Ayan. Pero mahigpit po yung amo namin. Pero one time po, nautusan po kami. Nautusan po ako. Sabi po ng amo ko na, Amy, sabi niya, halika dito, come here, sabi niya. Siyempre po tayo naman ay lapit po sa kanya. Sabi ko, madam. Tapos sabi niya gano'n, linisin mo yung ilalim ng hagdanan, iayos niyo maigi. Yung ilalim ng hagdanan, sabi po niya, sabi ko, yes madam, together with Saru. Kasama ko raw po yung isang kasama namin sa trabaho, yung Sri Lanka. Pagdating po sa baba, naayos po namin yung ilalim ng hagdanan. Ang laman po ng ilalim ng hagdanan, mga bakal, kasirolang hindi ginagamit, mga takip, mga bote-bote, kung ano-ano po. Na klase-klaseng bagay ang nandun sa ilalim na hagdanan.
Eh di habang inaayos po namin yun, kasi maraming bagay na dapat naming ayusin, habang inaayos po namin yun, nagkwentuhan po kami no Sri Lanka. Nagkukwentuhan po kami. Eh bigla pong bumaba yung aming amo. Sabi niya ganun. Kung tapos na raw po yung aming gawa. Eh hindi pa naman po namin natatapos. At kahit po naman nagkukwentuhan kami, nagtatrabaho naman po kami. Kasi mahirap naman po yung nasa ilalim ka ng isang kwarto doon sa ilalim ng hagdanan. Hindi naman po kayo magkukwentuhan dahil magkukwentuhan naman po kayo habang nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho po kami, bigla siyang bumaba. Sabi niya ganun. Amy, sabi niya, kunin mo yung iron bar. Sabi niya, tinuturo niya, ayun, sabi niya, kunin mo. Sabi ko naman, yes, madam. Sabi ko sa kanya. Tapos bigla po akong sinigawan, natakot ako eh. Sabi niya, Amy, slowly, slowly. Sabi niya. Sabi ko naman, yes, madam, I'm trying. Sabi ko ganyan. Sabi ko naman, binubulungan ko ngayon yung bakal. Huwag ka naman makuha naman na kita. At yung mga nasa ibabaw, sinasabi ko, huwag naman na kayong mag-ingay. Sabi ko, huwag kayong mag-ingay. Sabi ko ganyan. Tapos, sinigawan na naman niya ako. Sabi niya, Amy, I told you, slowly, slowly. Sabi ko naman po, yes, madam, yes, madam, yes, madam. Uy, lalo po akong kinabahan. Nung sinigawan na po niya ako na, slowly, slowly. Tapos ginanya pa yung kamay. Sabi ko, yes, madam, I'm trying. Sabi ko ganyan. Sabi ko, kinabahan na po ako ng kinabahan. Sabi ko ganyan. Sabi ko, paano pa hindi mag-iingay ito? Itong aking, ang mga nasa ibabaw po ng bakal na gusto niya takip ng kaserola, di po ba? Pag naghihila ka sa ilalim, mag-iingay po yung mga kaserola at yung takip. Ang nangyari po, sabi ko, madam, pwede bang ibaba ko na lang itong mga nasa ibabaw para makuha ko na lang yung bakal na hindi siya masyadong mag-iingay? No! Sabi niya gano'n sa akin. Hindi ko raw pwedeng ibaba. Kasi hihilain lang naman daw yun para daw hindi masayang yung oras. Hindi, syempre, wala ka naman magagawa, yun ang utos. Yung sabi ko, hindi mahila eh. Hindi po talaga mahila yung yung kabilya po kasi. Hindi ko po talaga mahila. Sabi ko, parang habang hinihila mo siya, parang may bumabara. Parang may sumasabit po doon sa kabilang dulo. Parang sumasabit po siya. Sabi ko, madam, sabi ko ganyan, parang may sumasabit doon sa dulo. Kaya parang hindi ko po mahila, kaya kailangan ko na lang ibaba. No. Sabi niya sa akin, no. Sabi niya, no. Sabi niya gano'n. Tapos, sige, hila-hila ako. Umalis na yung Sri Lanka sa tabi ko. Umalis na, kasi natatakot na rin siya. Umalis na. Tapos, bigla niya ako sinigawan. How many times I told you slowly, slowly? Sabi niya gano'n. Yes, madam, I'm trying. Sabi ko naman. Sabi niya, you cannot understand. Sabi niya, hindi daw ako nakakaintindi. Sabi ko ganyan, Diyos ko, sabi ko, tulungan mo po ako. Talagang, hindi po talaga mahila. Hindi po talaga mahila yung kabilya. Kasi para kung sumasabit, yung dulo, yung kabilang dulo. Sabi ko ganyan. Sinulit ko sa kanya, madami, bababa ko na lang po kasi hindi talaga mahila. Sabi ko, kasi parang bang sumasabit yung dulo niya. Doon, sa kabilang dulo doon, sumasabit po, may sinasabitan. Kaya kailangan ko po ibaba ito para makuha natin yung kabilya. Sabi kong ganyan. Sabi niya, no, sabi niya gano'n, hindi daw. Hindi ko raw talaga ibababa. Diyos ko naman to. Sabi ko, paano mo naman kukunin kung talagang sumasabit yung kabilang dulo ng kabilya? As biglahin niya ako sinikawan. Sabi niya, you cannot understand. In this one, meron po kasi siyang hawak na bakal sa kamay po niya. Sabi niya, in this one. Sabi ko, Diyos ko Lord, ipapalo na yata sa akin yun. Kasi sabi niya, in this one. Sabi ko, no, madam, sabi ko ganyan. Kasi talagang hindi po talaga mahila yung yung bakal. Kasi meron po siya talaga sinasabitan. Sabi ko, hindi ko po talaga makuha-kuha. Sabi ko, ganyan. Tapos bigla niya ako sinigawan. Sabi niya, go out! Sabi niya, pinalabas na po niya ako ng pinto. Sabi ko, ay salamat Lord. Sabi ko, pinalabas niya na ako ng pinto. Kasi talagang hindi mahila eh.
Kasi sabi niya, in this one, sabi niya gano'n. Yung sa hawak niyang bakal, parang gusto niya, yung bagay na yun, kung ito, sabi niya, ano, parang gusto niya, ipalo niya sa akin. Kasi nanglilisik na po yung mga mata, yung galit po niya, parang hanggang langit na, yung pagsigaw po niya hanggang langit na. Talaga pong sumigaw na po siya ng gusto. Kaya sabi niya, go out, sabi niya, you cannot understand, sabi niya gano'n. Sabi ko, lumabas po ako. Sa pagkakalabas ko po, dumiretso ako sa kwarto kasi nininervous ako eh. Natakot po ako. Punta po ako sa kwarto ko. Nagkulong po ako sa nervyos. Tapos, ang ano po nila, ang pinakalinggo po nila na sa Saudi ay Biyernes. Pagka Webes po kasi Miyerkules po nangyari, Webes, hindi pa rin po ako lumabas para magtrabaho kasi natatakot ako. Tapos pagka Biyernes, wala po kasing pasok doon. Pinatawag po ako ng amo kong lalaki. Tapos tinanong niya. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ko, boss, kasi boss, madam ang tawag po namin doon. Boss, sabi ko ganyan. Pinakakuha ni madam yung bakal, hindi po makuha eh. Bigla po siyang sumigaw na in this one, yung pong bakal na hawak niya. Hindi ko po alam kung gusto niya ipalo sa akin o ano po bang gusto niyang mangyari. Sabi niya, bigla pong tumayo kasi kinakausap po ako ng amo kong lalaki. Nandiyan yung amo kong babae. At saka si Saru, yung pong Sri Lanka, para po, kasi yun ang kasama kong naglilinis eh. Bigla pong tumayo yung amo kong babae. Sabi niya, you're a liar! You're a liar, sabi niya gano'n. Sabi ko naman, sabi niya, sinungaling daw po ako. Sabi ko naman, yes, I know. Sabi ko ganyan. Sabi ko, sino po ba naman ang maniniwala sa akin na isa lang naman po ako katulong, isa lang naman po akong alikabok ng sapatos ninyo. Alam ko, sabi ko doon sa amo kong lalaki, alam ko boss na hindi ka maniniwala sa akin. Pero yan po ang totoo kahit tanong mo kay Saru. Si Saru hindi kumikibo. Kasi sabi niya, siguro naisip niya na, Amy, huwag mo na ako damay. Parang ganun ba? Tapos, napatingin yung amo kong lalaki doon sa kasama kong Sri Lanka. Hindi rin naman, buti na sa awa ng Diyos, hindi siya kumibo. Ibig sabihin, hindi niya itinanggi yung sinabi ko. Kasi nandoon naman siya, naririnig niya. Ayun po ang nangyari. Kaya kahit sumigaw po yung amo kong babae na I'm a liar, pinanindigan ko po na yun talaga ang sinabi niya na in this one, parang sa pakiramdam ko, na ipapalo niya sa akin yung bakal. Tapos napatingin po yung amo kong lalaki sa kanya, kasi nga bawal na silang kumuha ng katulong, napunta lang po ako sa kanila dahil po sa tatay ng lalaki. Nananakit po yung amo kong babae. Yun po ang unang nananakit daw, yung Pilipina rin po yung pinalitan ko na yun eh. Sinasaktan po nila yun. Nalaman ko na lang po yun na nananakit sila. Kasi yung katulong po ng tatay ng lalaki, Pilipina. Sinabi na, yung anak ng amo ko, yung amo mo, nananakit yan sila. Kaya mag-ingat ka. Kaya po nang kinausap nila ako, sinabi ko na uuwi na po ako at isurrender na lang nila ako sa Philippine Embassy. Ang sabi po nila, wala raw po silang telephone number ng Philippine Embassy. Ako din po, wala rin akong telepono ng Philippine Embassy. At saka nung araw, hindi pa uso yung cellphone. Wala pa pong cellphone nung araw eh. Pero sinilakasan ko lang po ang loob ko, sinabi ko na meron akong telepono ng Philippine Embassy. Kung pwede ko na po silang tawagan at kunin na nila ako dito. Doon po, parang naglaylo po sila na meron po akong telephone number ng Philippine Embassy. Although na wala naman po. Sinabi ko lang po yun sa kanila na meron ako. Sabi kong ganyan. Sabi niya, nasaan yung telephone number ng embassy? Sabi ko, nandito po sa ulo ko. Sabi, nasaan yung telephone number ng Philippine Embassy? Sabi niya, akin na. Sabi niya, nandito po sa ulo ko eh. Sinabi ko lang na, nandito sa ulo ko, yung telephone number ng embassy. Hindi naman isinulat. Nandito lang po. Parang sinabi ko na, kabisado ko. Paano nila kukunin sa akin yun? Sabi niya sa binong kong lalaki, give me the telephone number. Sabi niya gano'n sa akin. At sila na raw ang tatawag.
Sabi ko, kukuha akong papel at isusulat ko. Kasi sabi niya, no, akin na yung notebook mo. At para daw sila na magtatago. Hindi, sabi ko yung telephone number ng Philippine Embassy nandito sa ulo ko. Sinabi ko na kabisado ko yung telephone number ng embassy. Kaya kung gusto niyo isusulat natin. Pero although nawala ako talaga, lalo akong ninervous na kasi nagsisinungaling ako. Sabi kong ganyan. Sabi niya, no, never mind, sabi niya gano'n sa akin. Dahil, sabi niya gano'n, hahanapin na lang daw nila yung telephone number ng Philippine Embassy. Dahil alam nila, nung daw na mga nakaraan, meron din daw po sila. Hindi na nila ako napilit na isulat. Buti na lang, sabi ko, salamat Lord at hindi na nila naisipan ipasulat. Kasi although na wala naman talaga ako, nasabi ko lang yun na yung telephone number ng Philippine Embassy ay meron ako at nakatago lang sa parang kabisado ko lang. Ganun. Sabi kong ganyan. Hindi na nila ako napilit na kunin yung telephone number ng Philippine Embassy. Kasi sabi ng lalaki na paano nga naman nila kukunin yun? Telephone number sa akin. Pwede ko raw yung isulat. Pero hindi ko naman daw yung malilimutan dahil kabisado ko nga daw po. Yun ang sabi ng lalaki doon sa babae. Sabi niya gano'n, paano kukunin sa kanya na ikaw ang magtatago ng telephone number ng Philippine Embassy kung kabisado lang niya? Sabing gano'n ng lalaki. Kaya hindi na po nila ako napilit na ipasulat pa. Sinabi na lang po ng lalaki na na hahanapin na lang daw po nila yung kanila. Dahil dati daw nung araw meron din daw po sila. Parang gano'n. Pero yung pag-uusap po namin na yun, takot po ako talaga. Nervous po ako kasi sinabi ko na nung hindi na po ako lumabas ng kwarto, lagi ko na lang po yung pinagdarasal na sabi ko sana maging maayos ang lahat, makauwi pa ako, makita ko pa yung pamilya ko, yung ganun. Yung ganun po ang pinag-pray ko lang po nung mga pagkakataon na yun. Kaya nung tapos na po yung kontrata ko, kinausap po nila ako kung babalik pa ako. Sabi ko ganyan. Kasi iniisip ko, baka hindi na po nila ako bigyan ng ticket. Sabi ko, yes, babalik pa ako. Sabi ko ganyan. Sabi niya, wala ka bang naging problema sa amin? Sabi ko, wala naman. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, ang nakaraan na. Kumbaga, kinalimutan ko na. Pero araw sa ginawa ng Diyos, lagi po kaming pinagagalitan. 3 po kaming katulong dun. Lagi po kaming pinagagalitan, kinakaltasan po yung sweldo namin na walang katuturan, ganyan. Binabawasan po nila yung sweldo namin, okay lang. Ang iniisip ko lang po doon, yung matapos yung kontrata ko at makauwi na ako. Yun po ang iniisip ko doon. Hindi na po ako nag-iisip pa ng iba. Ang importante po sa akin, yung makauwi ako sa pamilya ko at makasama ko po sila ulit. Kasi kung inisip ko po, kung lalaban ka sa kanila at hindi po nila magugustuhan, ayun, baka lalo pong mapasama ang mangyari. Nahihirapan po silang talagang maltratuhin kami masyado noon sa pagkakataon na yun kasi yung katulong po ng tatay nila ay Pilipina rin. Mga kapitbahay po nila, karamihan, Pilipina po ang katulong. Pagka nagkakaroon po ng reunion yung mga batang mga alaga po namin, kasi may mga bata po yun, ang nangyayari po, yung mga Pilipina, yung mga katulong, nagpupunta po doon sa bahay na yon. Kumbaga, kasi yung mga alaga nila, kasama nila, yung alaga po namin, kasama po rin namin, para magpunta doon sa kanilang mga bahay. Ayun, syempre pagka bigla kang nawala o ano mang mangyari sa'yo, syempre po, tatanong din po siguro ng mga Pilipina nasaan na ako, pag may mangyari po sa kanila, nasaan na po sila, parang gano'n, mapapag-usapan din po ng mga katulong yun. Syempre, dahil alam po rin nila kung kailan kami mga dumating, kung anong mga buwan kami dumating, kung anong taon kami dapat umalis. Kasi pag nagkakakwentuhan, halimbawa, naladala yung mga alaga, ganyan, kahit po malalayo, pag wala po yung mga amo namin, tinatanong po namin, kailan ka dumating? Ganon. Kailan ang uwi mo? Ganyan po ang nangyayari. Parang palihim lang po nagkakatanungan. Kaya alam po ng mga amo na kahit paano nagkakatanungan po kami. Kung kailan kami dumating, kung kailan kami uuwi, ganon.
Pag nakikita namin po na parating sila, nagkakahiwa, yung parang hindi po kami nagkukwentuhan, yung mga alaga lang po namin ang inaasikaso namin. Siyempre, yung mga bata, hindi naman pwede maghiwa-hiwalay, naglalaro po sila. Kaya kami mga katulong, nakasakasama po na ganyan. Yan, kaya yun, sabing ganyan. Sigurado po, naisip din po nila na nagkukwentuhan itong mga katulong na to pag wala sila. Yun po ang naisip po rin nila. Kaya maganda rin po yung nagkakaroon na may alagang kang bata, tapos na ipapasyal-pasyal sa mga bahay-bahay na nagkakaroon ng birthday party, ganyan, mga na po nila na itong mga katulong na to ay nag-uusap din to, nagkukwentuhan din to, parang ganon. Ayun. Kaya, ang hirap din po ang hirap din po maging katulong sa Saudi. Sobra talaga pong hirap. Siguro naman po hindi lahat ng amo nagiging salbay. Yung iba naman po, nakakasundo nila yung mga amo nila. Although naging experience ko po yun, yung pangyayari na yun, medyo nakakatakot man po. Natapos ko rin po yung aking kontrata. Nang matapos ko po yung aking kontrata, umuwi na po ako at sinabi ko po na, tinanong po nila ako kung babalik ka pa ba? Sabi ko, opo, para mabigyan lang po ako ng ticket na pauwi. At binigyan po niya ako ng ticket na pabalik, pero hindi na po ako nagbalik. Natakot na po ako bumalik. Ang sinigurado ko lang po doon na nung sinabi niyang babalik ka pa ba, sabi ko, opo. Ang sinigurado ko lang yung mabigyan ako ng ticket na pauwi, kahit po binigyan niya ako ng ticket na pabalik, hindi na po ako nagbalik. Natatakot po ako. Kasi sobra po silang salbahe. Pag sinabi, you will clean this one, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, lagi mo pong lilinisin yun. Sasabihin niya, huwag mo nang linisin yan. Sabi niya, okay lang yan. Tapos, susunod na araw, sasabihin niya, why you didn't clean this one? Sabi niya, how many times I told you to clean this one? Sasabihin niya, ganon. Syempre, parang ka na, from now on, sabi niya, huwag mo na yung gagalawin, huwag mo na yan lilinisin. Sabi niya, huwag mo na yan hahawakan, huwag mo na lilinisin. Lumipas po mga isang linggo, sasabihin na niya, why you didn't clean? Sasabihin niya. Tanungin ka niya, bakit di mo nilinis? Sabi mo, huwag linisin. Ganyan. Sabi niya, no, sabi ko sa iyo, linisin mo yan. How many times I told you to clean? Parang loka. Pabago-bago isip. Pero, syempre, ganun pa man, wala tayong magagawa po natin siya. Kailangan po natin gawin yung kanyang pinagagawa. Yun po. Napahaba po yata ang kwento ni Tita Emmy. Kaya paano po mga kaibigan ko, mga kapinipinay, hindi ko pa rin po natatapos ang aking tansyahin. Sobra pong dami. Alam ko po yung maiinip po kayo sa akin. Kaya ito po, nagpapaalam na po ako sa inyo. Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Sana po hindi nyo po ako iiwan sa araw-araw. Maraming po salamat sa inyo. Talagang po appreciate ni Tita Emmy ang lahat-lahat. Yan po yung nanggagaling sa aking puso. From the bottom of my heart, I love you very much. Thank you very much. I love you. Sana po pag nagustuhan niyo ang aking video, pa-like po, pa-share and subscribe hanggang sa makarating po kayo sa kampana. Ayun. Yung pa pong hindi ko pa po mga subscribers, nanonood lang po kayo. Sana po subscribe na po kayo. Pindutin niyo na rin po ang kampana para updated po kayo sa ating mga pinaggagawa. Kaya, bye-bye po. I love you all. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. I love you.